So hi guys! So dito nga pala sa channel natin, pag may pangit sa laptop, sinasabi namin. And syempre, pag may maganda sa laptop, sinasabi rin namin. Kaya nga may mga ibang brands na ayaw na magbigay sa amin ng laptop dahil mapanglait daw kami. Etong i-vlog natin ngayon, isa sa mga dream laptop ko. To be honest, wala akong masyadong makitang pangit dito sa laptop na ito. Kaya nga sinabi kong dream laptop eh. Dream laptop wherein na hindi ko rin siya mabili-bili kasi wala rin akong ganung pera. Pero, medyo pricey yung unit na ito. Pero, tandaan nyo guys, the price is right for this unit. Well, then again, ito na, i-vlog na natin. This Acer Predator i9 na naka RTX 4070. So, bakit ba itong laptop na ito? Well guys, it's not because of the brand, kahit Predator na dati kong gamit. It's also not because of its gaming chair. Ang isa pala maganda sa Predator, no, may makakasama talaga siyang mga gaming chair na hindi katulad ng mga ibang brands. Pero it's not because of those both. Ang gusto ko talaga dito sa unit na ito is yung kanyang processor and yung kanyang video card. At mamaya, pag-uusapan natin yung gaano kalakas yung processor pati video card nito. So, after this video pala, mamibigay tayo ng isang perasong Acer tablet. Social, dati pa jacket-jacket lang. Jacket! Bigyan ka ng jacket! So, simple lang ang question natin kasi recently nag-anniversary sale si Laptop Factory. Kaya nga, we urge you guys to go to our Facebook page kasi minsan nagsisale kami doon. And pag nagsale kami, talagang bagsak presyo. Going back, since nag-anniversary sale kami, the question is, ilang taon na si Laptop Factory? So, medyo hindi tayo brand question ngayon. We're talking about company questions, okay? Kung alam mo ang sagot, comment ka lang dyan. And of course, please like and subscribe to our page. Kasi sayang naman, baka alam mo nga yung sagot, di ka naman nakasubscribe, sayang naman yun. So, let's proceed and unbox this Acer Predator. So, inside this box, meron pang mas maliit na box. And dito nakalagay yung laptop. It is covered with cloth. Ayan. So, kahit pag inopen mo yung lid, meron pang additional cloth. Ngayon, sa ilalim ng laptop, meron siyang mga printed materials. And nandyan na rin yung manual. And meron pa rin siyang kasamang sticker, which is the planet9.gg. Pero na-notice ko dito sa gilid niya, parang meron siyang magnetic. Ito pala, pwede mo siyang ikabit sa likod ng Predator. Pwede mo palitan yung design doon sa fan niya kasi by default, ang nakakabit is dark gray na magnetic fan clip, magnet, whatsoever. It does not change the performance. Wala namang mesh. Design lang siya. And then, on the other side of the box, nandyan yung kanyang charger. This charger, no? 330 watts, 0.5 volts, 16.92 amperes. So, bihira lang ako makakita ng ganitong charger na 330 watts. At actually, bihira ako makakita ng ganito kalaking charger. Ngayon, sa ibang bansa, ang tawag nila dito, power brick. Ito talaga, literal na power brick. Mukha talagang brick. And guys, alam mo ba gano'ng kabigat to? This is roughly mga nasa 1 kilogram na. Para ka nagbibit-bit ng laptop. Charger pa lang ng Predator ang binibit-bit mo. So what more kung gaano kabigat yung Predator? And speaking about weight, this is 2.5 kilograms. With the charger, 3.7 kilograms. So nagdagdagan ng 1.2 kilograms. Pag bit-bit mo to, ibig sabihin para may bit-bit ka na tatlong laptop. And pag-usapan na rin natin yung dimension nito, no? The width of this unit is 14 inch. The depth of this unit is 11 inch. And the height of the unit is 1 inch. And viewing angle, ay akala ko na data pa gano'n. This is somewhat of 170 degrees. Ports, sa likod, saksakan ng charger, HDMI, dalawang Type-C. Dito sa kabila, meron tayong Ethernet cable, and then a USB 3.0 Type-A, a micro SD card, and then an audio combo jack. Dito sa kabilang side, a light indicator if naka-charge or naka-on yung laptop, and then dalawang USB 3.0 Type-A. The design of this laptop is medyo confusing. Kasi dati ang mga Predator, meron siyang logo dito. Pag inon mo, iilaw yung logo. Ngayon, medyo discreet na lang na maliit na Predator logo. It's color black in everything. May pagka-stealth design siya. Not until you open this. O ba't wala na ayun? Not until lumabas tong ilaw dito sa likod. It is a customized backlit keyboard and it is also customized backlit laptop. Kasi yung ilaw niya nasa likod ng laptop. So, ang tawag sa kanya, backlit laptop. Ito tawag dito sa ilalim ng ilaw dito. Downlit laptop. So, this is a 16-inch laptop. Ngayon, common na 16-inch laptop this year. Kasi, dating Predator ko pa 15.6 eh. Pero, kung papapiliin ako, I would suggest the 16-inch laptop kasi medyo mas malaki yung screen niya and then mas crispy na yung pixels niya. We'll talk about the resolution later, no? Since this is a 16-inch laptop, this is an alphanumeric keyboard. So, meron tayong sticker ng Predator Helios dito, yung kanyang mga features. And then, we also have a sticker here of 240 Hz, i9,
i9 and then a GeForce RTX. Let's talk about the specification of this laptop. The complete model is PH1671950L8. The processor of this i9-13900HX. So far, ito ang pinakamataas na processor sa Intel. This runs a base of 3.9 GHz Turbo Boost. It is 5.4 GHz. Total cores is 24 cores runs with 8 P cores and 16 E cores. So, adding in total of 24 cores with a 32 threads. The memory of this laptop is 16 gig. Hindi natin sure kung dalawang 8 or isang 16. Pero mamaya babaklasin natin, titingnan natin kung ano pang pwedeng upgrade. And the speed of the memory is 5,600 MHz. So, this is actually the fastest memory that I've encountered so far sa laptop. Dati kasi, sa mga Intel, nakikita lang namin speed is mga 3,200 MHz. Tapos itong si AMD nagkaroon ng 4,266. Now, dito sa i9 niya, which is yung pinakamataas na Intel, yung speed din niya, ito yung so far na nakikita namin yung pinakamabilis na memory speed sa laptop, okay? Which is 5,600 MHz. There's actually a pros and a cons on this type of memory speed. Number one, yes, isa sa mga pinakamabilis na memory, but ang isa sa mga cons nito, ang hirap maghanap ng ganitong memory, and kung meron ka man makitang ganito klaseng memory, expect na medyo pricey. Sa pros and cons na tayo. The SSD of this laptop is already 1 tera, which is dapat it should be 1 tera. Pero i-check natin kung upgradable pa ito. Kasi ako rin hinihintay ko kung upgradable ready ba to. Kasi kung talagang upgradable ready to, mafulfill na talaga yung dreams ko. Pero kung hindi to upgradable laptop, sorry, i-ex ko. About the display of this laptop, this is already a 16-inch. Wherein na, for me, mas bet ko na yung mga 16-inch compared sa mga 15.6. Kahit naka 15.6 pa lang ako. So, kaya dream laptop ko talaga siya. Okay, resolution is WQXGA. That is 2560 by 1600. Kasi ang Full HD is 1920 by 1080. This comes with more pixels. And of course, syempre, it follows if you're using a gaming laptop. Of course, this is already IPS. And since this is a gaming laptop, expect na mas mataas ang refresh rate nito, which is 240 Hz. Grabe na smoothness nito, wala ka na masyado makikitang screen tearing. Ang video card nito is an RTX 4070, which is an 8GB dedicated. Ngayon, ang RTX 4060 is also an 8GB. Ngayon, bakit ganon? Kung ang 4060 is an 8GB and the 4070 is an 8GB, bakit parehas sila? Adi mag-downgrade na lang ako sa 4060, which is mas mura. Well, technically, there's still a difference between a 4060 and a 4070. 4060 is just a recently new version of an 8GB. Wherein yung mga 4070 or yung 70 series, talagang already an 8GB dedicated. If you're gonna check the internet, may kita nyo talaga dyan yung difference between a 4060 to a 4070 nasa around mga 17%. Well, hindi ganun kalayuan, pero nandun pa rin yung difference. This is a Windows 11 Home. Wala siyang kasamang Microsoft Office. Pwede ba natin siya makasama sa cons? Walang Office? Hindi siya cons na cons kasi you're not expecting Microsoft Office naman talaga dito eh. Pero isama na natin siya sa cons para at least kahit paano may mapuna naman tayo sa kanya. Alright, camera test. Of course, average. Ay, hindi ko masabing above average, no? So, pwede pa rin sa mga pang-meetings, yung mga ganyan-ganyan. Nahirapan lang siya sa color. Yung orange sa skin ko, the blue. What you're hearing right now is also the audio quality coming from this unit. And about the audio quality, above average dapat. Currently, ang gamit kong laptop is an i7 10th Gen and by default, it is an 8GB 500 SSD. Kinustomize ko siya ng 32GB and a 2500 SSD. Mamaya babaklasin natin to, and as I mentioned, this is also one of my dream laptops. So sana sa pagbaklas natin ng laptop na ito, sana upgradable din. Kasi if it is not upgradable, X na siya sa akin. Tawagin natin technician. May kita ko pala. Di pa nagsisink in sa akin lahat ng mga nakita ko eh. Ngayon pala magsisink in. The moment of truth. Is this laptop upgradable or not? Alright, here we go. Plastic. We got here one memory and I'm pretty sure this is already the 16GB. So, meron pa siyang free slot dito na pwede ka magkabit ng memory. I think ang pinaka-ideal dito is another 16 para maging 32. Pero yung 16GB is already enough actually. So, we got here one SSD, which is this one, nakakabit 1 tera. And we have, okay, so another M.2 here. So, pwede ka magkabit ng either 500 or 1 tera to make it 2 tera.
Okay, so wala lang siya 2.5 SATA. Kasi dati yung 2.5 SATA doon sa laptop ko, kinabit ako ng SSD. Alright, so hindi naman ako na-disappoint kasi pwede ka pa magdagdag ng one memory and another storage. Okay, so meron dalawang fan and I'm pretty sure na nandito yung processor or yung video card or whatsoever. Wi-Fi card is here, dalawang speaker. Okay, so okay naman. At pwede ko pa rin i-upgrade to. Mukhang ano talaga. Aching! Okay. So, sana ibigay na sa atin ng boss. Baka naman. Oo, ginagawa ko naman yung best ko. Joke lang. By the way guys, you cannot upgrade this by your own kasi pag natamper yung sticker, it will void the warranty. So in case that you want to purchase this and upgrade it on the spot, pwede naman sa amin. And then in the future, in case na gusto mo nang i-upgrade, pwede naman sa any Acer Service Center. This laptop comes with a 2 years Acer warranty and a 1-week replacement coming from us. I need help! Let's talk about the cons of this laptop. Okay, Yane! Ano napansin mong cons dito sa laptop na to? Walang HDD, oo. Pero, okay. Sa so-so, pero sige. Ano pa? Ikaw, ano? Ano napansin mong cons dito sa laptop na to? Anong pangit? Pasukan na natin ang pangit! Walang MS Office. Walang MS Office, okay. Mabigat. Mabigat, yes, okay. 3.3 kilograms, di ba? Including with the charger. Yung charger niya alone, minsan nagwa 1 kilogram na. O, di ba? Honestly speaking, di ba? Guys, kaya nga isa to sa mga dream laptop ko kasi wala siya gaanong cons. Kung meron man cons, yun nga yung Microsoft Office, pero kinakrack lang naman natin yun eh. Mabigat, yes, it is. Kasi gaming laptop siya eh. Now, about the pros on this laptop. Number one, the specifications is undeniably maganda. Actually, ang binibili talaga dito, hindi kanyang brand, hindi kanyang gaming chair. It's just a plus. Ang binibili talaga ng mga customer dito, kung kanyang processor na i9, which is ang pinakamataas na Intel sa balat ng lupa so far, kasi wala pa naman 14th gen. And then yung kanyang video card na 4070. Ngayon, if you're gonna go for 4080, medyo overkill na yon, and that is sobrang pricey. Speaking about the price, no, yung price nito, hindi ganun kamahalan, hindi compared sa mga ibang brands. And another pros on this unit, ano pa? Maganda yung puwet niya, umiilaw. Ayun nga, yun na dito, you know. Cooling system, actually, maganda cooling system niya, oh. Hindi siya sobrang nipis na madaling uminit. Ngayon, medyo inangat talaga nila na parang ano. So, ayun guys, pag binili nyo to sa labas, normally mga nasa 120 to 130,000 to. Pero dito sa Laptop Factory, nasa 110,000 lang. Ngayon, sinasabi nyo, ang mahal naman for 110,000. Guys, check nyo yung i9 na naka-RTX ng ibang brand. Katulad ng mga Asus, katulad ng mga Legion, katulad ng mga HP. Ang price point niyan, mga nasa 200,000. Naalala mo, nag-vlog tayo ng i9 dati? Magkano yun? 300,000 MSI. Pero yung specifications niya, parang ganito lang din, di ba? So that is already half the price compared dun sa mga ibang brands. Guys, actually, hindi ko na nga i-vlog to eh. Ayoko nga i-vlog to, baka mabenta tong dream laptop ko eh. Kahit hindi ko i-vlog to, ang dami nang bumibili nito. Hindi naman marami. May mga customer na marunong talagang tumingin ng price over specification. We are vlogging this para lang din ipakita sa inyo yung price over specification nitong laptop na ito. Now, this price vary. At the moment, 110,000 siya. Sometimes nagsisale kami, kaya minsan bumababa ang presyo niyan. Kaya it's best to check our Facebook page for updated price. In case na interesado ka bilhin to, it's not really available across
across our branches, pero pwede namin ipadala sa mga branches namin in case na interesado kayo. And we also do installments just in case na medyo namamahalan kayo sa cash price niya. Okay? Ayun, I think nasabi ko na lahat ng tungkol dito sa laptop na ito. And by the way, ang question natin before kung anong place si Acer eh. So actually guys, binigyan na namin kayong tip kung anong place ni Lenovo o place ni Asus. So ito si Acer technically hindi naman bias pero top 1 siya dito sa Pilipinas. Yes, first place si Acer dito sa Philippine market by means of mga laptop. Ayun, so marami naman na nakatamang sagot sa inyo. Congratulations sa mga winner ng jacket. Just please message us on Viber para maklaim nyo mga prices ninyo. And guys, may kita nyo dyan, may mga clips kami ng mga customers na naka-receive kanilang mga prices. Baka kasi isipin nyo, ay, scammers lang yan. Ayun guys, just simple. Just like and subscribe to our page and you have a chance to win these prizes. And yun nga, meron din kami special pag-giveaway. 200 subscribers sa YouTube, 100,000 sa TikTok, and then 1M Facebook namin. Sa mga customers natin, in case may mga suggestions kayo, comments kayo, comment lang kayo dyan. Okay? So, thank you for watching our video. This is Tito Dustin and see you on our next video. Have a good day. Bye-bye. Ayan. Adi, ano na lang. Dream laptop ni Tito. Yun na lang.